Hello guys and welcome po ulit sa aking YouTube channel Reg TV. And ako nga po pala yung Kuya Reg. At ngayon ang pag-uusapan natin. Alam nyo ba na may mga linya or sinasabi ang mga babae na ayaw marinig ng mga lalaki? Dahil pag sinabi ng babae yan, sigurado kakabahan sila, magagalit, malilito dahil alam nilang walang tamang sagot. O kaya pwedeng madismaya at kailanman hindi ka na niya kakalabitin. Dahil baka sabihin mo ulit yung linya na yun sa kanya. So ano nga ba yung mga linya or sinasabi ng mga babae na ayaw marinig ng mga lalaki? Kung interesado ka, relax ka lang dyan dahil pag-uusapan natin yan pagkatapos ng intro. Mapalalaki man or babae, may mga sinasabi ang mga partner natin na ayaw nating marinig. Pero ano nga ba yung mga ayaw marinig ng lalaki mula sa partner nila? Number 1, pagod ako. Sa gabi pagkakalabitin ka niya, huwag mong sasabihin na pagod ako or ayoko na may kasamang galit or sungit. Dahil feeling niya parang nire-reject mo siya. Parang nakakadismaya yan sa lalaki dahil bigla-bigla ka nalang tumatanggi na hindi rin iniisip yung kalagayan niya. Kaya ang ending, magtatampo yan. Maiinis. At baka next time, tamarin na siya, nakalabitin ka. Dahil matatakot na yan na baka ma-reject mo ulit siya. Siguro sasabihin nyo, Kuya, siya lang ba lagi ang iintindihin namin? Paano naman kami? oo, may mga araw na pagod tayo at wala tayong gana. Pero pwede mo yan sabihin sa kanya ng maayos, yung hindi nagagalit, yung hindi sumisigaw or hindi nananampal. Lalo na kung maayos din siyang kumakalabit sa'yo na may kasamang lambing. Pwede mong sabihin sa kanya na, Pe, gusto ko din sanang mag-ano tayo kaso hindi kaya ng katawan ko eh. 'di ba? Pag ganyan ka makiusap, sigurado maiintindihan ka niya. At hindi magpapanting yung tenga niya kahit na tumanggi ka. Or kung hindi ka naman pagod, talagang wala ka lang gana, kahit mag-go ka na lang dahil lalaki din naman yung gumagalaw eh. At malay mo, konting halik lang or kain ng pechay mo, gaganahan ka na rin. 'Di ba? Number 2 na mga lines ng mga babae na ayaw marinig ng mga lalaki. Pwede ba tayong mag-usap? Ito yung pinaka-iiwasan ng mga lalaki pag sinabihan sila ng girlfriend or misis nila na Pwede ba tayong mag-usap? dahil ang ibig sabihin niyan, iikot na naman yung tumbong niya dahil baka may nagawa siya na kasalanan. Baka nahuli siya na may ibang nilalanding babae. O kaya nakalimutan ni lalaki yung anniversary nila. Yung mga ganyan. Kahit napilitin ng lalaki nakalimutan saglit yung linya na yan at hintayin na lang yung pag-uusap nila, walay. Dahil parang gusto mo na lang itaktak yung ulo mo para malaman mo kung ano yung kasalanan mo. Para madepensahan mo agad kung ano yung sasabihin niya. 'Di ba? Dahil pag sinabi ng babae na pwede ba tayong mag-usap, sigurado may kasalanan ng lalaki dyan. At sigurado, gigisahin siya ng girlfriend or misis niya. Pangatlong linyahan ng mga babae na ayaw marinig ng mga lalaki. Kung saan-saan mo nilalagay ang mga gamit mo. Ito yung mga linyahan na ilang libong beses na nilang narinig sa nanay or sa lola nila. Kaya ayaw na niyang marinig yan mula sa'yo. Dahil parang naririndi na siya at hindi ka na niya nanay, partner ka niya. Pero kung nagsasama na kayo sa isang bahay at sobrang lala pa rin ng pagkabura ng lalaki sa gamit niya, ang gawin mo, pumili ka ng isang araw na pwede kayong mag-usap. Tapos sabihin mo kung ano yung problema nang hindi ka nagsisisigaw at nagagalit. Sabihin mo ng maayos na, Be, baka pwede naman na ayusin mo naman yung mga gamit mo. Hindi kung saan mo lang nilalagay. sure ball makikinig yan. At sisikapin niya na ililigpit yung mga gamit niya. Ganyan yung ginawa ng misis ko sa akin kaya nakonsensya talaga ako. Promise. Number 4 na linyahan ng mga babae na ayaw marinig ng mga lalaki. Close kami ng mga naging ex ko. Oo, parang masarap pakinggan pag nagiging close mo
yung mga nagiging ex mo. Dahil pag naghiwalay kayo, kakaibiganin mo pa rin siya, 'di ba? Hindi ka niya iiwasan, pwede pa rin kayong lumabas, pwede kayong magkita anytime, 'di ba? Dahil nga hindi lang kayo ordinaryong magkaibigan, close kayo. Pero sa totoo lang, ayaw marinig yan ng lalaki mula sa misis or sa girlfriend niya. Dahil sino ba naman ang magiging komportable na makakasama mo yung dating kumakain ng petchay ng jowa mo? Oo, nakaraan na yon. Pero hindi mo pa rin maaalis sa isipan ng lalaki na minsan nagkatutan kayo niyan. At para sa lalaki, isang threat pa rin ng ex dahil minsan minahal mo din yan, iniyakan mo din yan, pinaglaban mo yan. Kaya kadalasan nagagalit ang mga lalaki pag nakikipagkaibigan kayo, lalo na kung close kayo ng mga naging ex nyo. Panglima na linyahan ng mga babae na ayaw marinig ng mga lalaki. Mukha ba akong mataba sa damit na to? Parang madaling sagutin pero sa totoo lang, sobrang hirap niyan. Lalo na kung yung lalaki ay medyo wala pang alam sa tinatakbo ng utak ng babae. Dahil alam naman nating lahat na tinatanong nyo yan hindi dahil sa gusto nyo talaga na malaman kung tumaba kayo or hindi. Ang gusto nyo lang masiguro ay kung ikaw pa rin ba ang pinaka-sexy at pinakamaganda sa paningin niya, 'di ba? Pero marami pa ring mga lalaki ang nahuhulog sa patibong na yan. Kaya isa yan na ayaw marinig ng lalaki mula sa babae na mahal nila. Pang-anim, ako ang pipili ng damit mo. May mga babae na ganito, yung gusto nilang baguhin pati yung pananamit or style ng partner nila. Pero alam nyo ba na ayaw marinig yan ng lalaki dahil parang nakaka-insulto yan para sa kanya. Dahil parang hindi mo siya gusto sa kung ano talaga siya. Kung ano yung style na gusto niya. Kaya ayan, gusto mo siyang baguhin ayon sa gusto mo. Oo, may mga lalaki talaga na hindi marunong pumorma, kaya kailangan nila ng tulong ng jowa nila. Pero kung nakikita mo naman na maayos naman siya manamit, okay naman siya, hindi lang talaga ayon sa style na gusto mo, hayaan mo na lang dahil diskarte na niya yan. So yon, yung mga lines na ayaw marinig ng mga lalaki mula sa babae. Sa mga babae kaya, ano din yung mga linyahan ng mga lalaki na ayaw nyong marinig? I-comment nyo yan sa comment section at para magkaroon kami ng idea at para alam din namin yung gagawin namin. 'Di ba? Shoutout po muna tayo. Shoutout kay Nisa Sagittarius, Eileen Nervesa from Hong Kong, kay Mariam from Oman, kay Frozen Heart from Kuwait. Shoutout din kina Asma at Manwar from Riyadh, kay Robilyn Pateño at kay Katogs Vlog. So yun, may sipon pa rin ako. Maraming salamat po sa panonood. Ingat kayo sa mga naroon. God bless. Peace and love you all. Goodbye.